Tila inabsuelto ng 18 nagpakilalang bagman si Senator Loren Legarda na sinabi nila noong tumanggap din ng mali-maletang pera. Giit naman ngayon ng mga bagman, nagkamali lang daw sila at hindi pala kasama si Legarda. Narito ang report ni Mean Los Baños. Ubulong ang Blue Ribbon Consultative Meeting ng Gatchalian Block. Ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Zaldico biglang lumitaw sa Senado pero hindi sila dumiretso sa plenaryo kung saan ginagawa ang Blue Ribbon Meeting, kundi para magsagawa ng sarili nilang presscon sa 5th floor sa opisina ni Senator Robin Padilla. Ayon sa abogado ng 18 bagmen na si Attorney Levi Baligod, handa silang magpunta sa Blue Ribbon Meeting. Pero sana raw mag-inhibit sa pag-preside si Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil dawit daw ito sa issue. We are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, inaakusahan siya pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. We don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Buwelta ni Senator Erwin, handa siyang mag-inhibit sa mga susunod na hearing. Pero tingin niya, mukhang PR at optics lang daw ang pagpunta ng 18 bagmen umano niko sa Senado. Well, it makes us question their credibility at kanila pong motibo. Pumunta po sila dito pero ayaw naman po nilang bumaba dito sa meeting po na ito. Parang ito po isang kanila po ang press release. Kaya tanong ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchalian, why all the drama? Nandito na sila eh. Sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con? Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Bago ang Blue Ribbon Consultative Meeting ng Gatchalian Block, nagpadala ng sulat si Senator Alan Peter Cayetano sa abogado ng 18 bagmen. Ang sabi niya, hindi notarized ng opisina ni Senator Pia Cayetano o Rodante Marcoleta ang pagdinig ngayong araw. Pinaalalahanan naman ni Cayetano sila Baligod na ang mga imbitasyon sa pagdinig ng Blue Ribbon ay dapat namang galing lang sa opisina ni Senator Pia Cayetano na kinikilala nilang chairman ng komite at Senator Marcoleta na kinikilala nilang chairman ng subcommittee. Binalaan din ni Cayetano ang mga bagmen umano na mag-ingat sa pagdinig ng Blue Ribbon ngayon sa ilalim ni Senator Tulfo. Hindi raw kasi magagarantiya nila Cayetano ang proteksyon at procedural safeguards para sa mga witness. Pero buwelta ngayon ng Blue Ribbon ng Gatchalian Block, ang ginawang pagdinig noong Huwebes ay hindi lehitimo at isa lang daw press con. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate Blue Ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. That the so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect. It is in this context that today's public consultation and organizational meeting of the Blue Ribbon Committee is being called to order. And we hope that with this proceedings, we will be able to get to the bottom of the truth. Si Senator Raffy Tulfo naman tinawag na live selling ang ginawang hearing nung nakaraang linggo. Wala siyang pinangalanan pero may patutsyada si Senator Raffy sa senador na tumawag na bayani sa 18 bagmen umano niko. Kung matatandaan, Senator Loren Legarda ang nagsabi niyan. So, the people using them portray them as heroes. God damn. Sabi nga ng isa sa mga senador na dumalo nung araw na yon, bayani daw po sila. Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. Na itong 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Zaldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang
tinubuan ng konsensya at ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na. Hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs. Hindi naman dumalo ang ilan pa sa mga inimbitahang kongresista pero nagsabi raw ang Secretary General ng Kamara dahil merong interparliamentary courtesy. Dumalo naman sa consultative meeting ng Senate Blue Ribbon Committee ang pamunuan ng NBI kung saan sinabi ni Director Matibag sa kanyang ulat sa mga senador na base sa kanilang pag-aaral sa mga salaysay at testimonya ng 18 nagpakilalang bagmen ni Zaldico na marami daw butas, kaduda-duda at inconsistencies sa mga puntos nila kaya hindi raw magamit sa paghasampa ng kaso sa korte. Tingin din ng NBI mukhang coached o itinuro lamang sa mga witness ang kanilang salaysay. Walang dokumento. Ang ebidensya ay puro salita lamang. Walang kasamang pisikal na ebidensya. Sa report kahit may subpoena, walang naipakitang original photographs, receipts o bank statement ang grupo. Ang laman ng bag ay kadalasang hinuhulaan lang. Marami rin daw inconsistency sa mga pahayag. Kaya si Senator Gatchalian dismayado na hindi nakarating ang naturang mga resource persons. Marami raw kasi siyang tanong sa mga pahayag na binitawan ng 18 testigo. Nakakadismaya po dahil kung alam ng mga invited guests, particularly po yung 18 bodyguards, na sa loob ng kanilang puso ay alam nila ang katotohanan, dapat pumunta ho sila dito. Kanina nga, binawi ng kampo ng mga bagmen umano ang pagkakadawit ni Senator Legarda sa pagtanggap ng mali-maletang may laman umanong pera. So ang maalala namin, sir, with due respect, pasensya na, sabi, wala kaming nakitang maleta na nakapasok doon sa gate. As I said, we are man enough to admit a mistake and brave enough to rectify it. Dagdag pa ni Baligod, pwedeng magsampa ng kasong perjury ang senadora sa mga bagmen dahil sa pagkakamaling yan. Sa kabila niyan, muli naman idiniin ng 18 bagmen si Senator Mark Villar. Pero ang anak mismo ni Senator Loren na si Congressman Leandro Leviste sumulat kay Senator Erwin Tulfo na kinikilala niya ang Blue Ribbon hearing ng Gatchalian Block. Gusto rin daw niyang makipagtulungan. Sinubukan namang sunduin ang mga bagmen sa opisina ni Senator Padilla pero hindi sila tumugon. Nang patapos ang Blue Ribbon meeting, saka raw nagsabi ang 18 bagmen na handa na silang humarap. Yun nga lang, dahil sa nangyaring lindol sa Mindanao, tinapos na agad ang hearing. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcasts. At sundan nyo rin po kami sa Facebook, Instagram, X, TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming website, truefm.ph at panoorin kami sa True TV Signal Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo sa